slot nila pang 1-1, 76,000. Meron din ako doon, yung mayari ko siya, yung sa Marlo. Hindi na pala namin pagdaya ng So yan nga po yung kapatid ni Brother Paas, pati yung isang babae po doon. Tapos ayun po pala yung pamangkin ni Brother Paas. Ako na lang sana pupunta sa inyo. Sabi niya gano'n, kung lumakas-lakas lang ako, makapunta. Lagi ang mag-asawa. Natutuwa lang ako dun sa kasi yung natural yung hapik ba, tapos wala na makahapik. Ayan. May tao pala dito. Wala tao. Akala mo wala? Invisible eh. Sa mga ganito pong pagkakataon, tayo po ay nagkakaroon ng mga kaisipan. Ano nga ba ang aking kahihinatnan right after po ng ganitong sitwasyon. So, kung hindi po ako nagkakamali, lahat po tayo ay mga baha dito, baha doon ng Saudi Arabia. Ano po ay, kasi galing din po kami dyan. Nakakagulat po dahil may snow na sa Saudi Arabia. Sa mga ilang at disyertong bansa ay may ilog na. Uwi
nagtitiwala sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwa, ikaw lamang ang sandigan, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Yes. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang, yes, ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Pag-ibig ko ay sapat. Pag-ibig mo ay sapat. Awa mo ay sapat. Yes. Awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagmulang ka, ako'y nagmulang ay iaalay. Bukas mo ngayon, bukas mo ngayon, magpakailanman luwalhatiin ka. Isang kakatapatan mo, katapatan mo, O Diyos, tunay at natalina. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, yes, sa aming buhay. Ako'y pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman luwalhatiin ka, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, yes, ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Awitan kita, awitan kita, at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa
Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa akin. Praise the Lord. Kaya po kayo mga kapatid para sa panalangin ng natin. O dakilang Diyos, malilikhang, mayagdang ang buhay at kamatayan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami po ay patuloy na nagsasama-sama para sa huling gabi, Panginoon, ang aming pagluluksa sa pagpanaw ng aming kapatid. O Diyos, alipin mo kami ng iyong Banal na Espiritu, maging ang buong pamilya po ay pasuldo, maging sa bawat salita mo na aming po mapapakinggan. Sa oras nito ay magsilbing panibagong lakas sa kabila ng kalungkutan na aming pong nararanasan. O Diyos, ikaw ang dakilang pag-asa, ikaw ang kasagutan sa lahat ng aming katanungan. At sa oras nito, ang iyong makapangyarihan sa salita nawa, ang siyang magkaloob sa amin ang panibagong lakas spiritual sa kabila ng kalungkayan at kalungkutan na aming naranasan. Sa oras nito, O Diyos, gamitin niyo po bilang instrumento ng iyong kapahayagan ang magdadala po ng mensahe sa kabinito. Ikaw na po ang mamuna sa bawat isa sa programa ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buhay pa si Rocky po nung panahon na yun. At sila ni Bacos, Rocky at Jojo ay inikayat akong sumali sa grupo nila. Yung time na yan, talagang hirap talaga ang buhay natin. Kaya kahit sino ang magaya, nasama talaga ako. Sa madaling salita po, nakasama ko sa grupo. Subalit, dumating yung panahon po na yung Koreano po ay biglang nawala. Nalaman namin, nag-pre-pressure na pala. Hindi ko alam kung ano sinasabi nila sa akin kasi wala akong may salita dahil hindi ko alam. Pero narinig ko si Kuya Bal. Ano na yung kasi yun na yung dali na yung sa St. Peter. Tapos, ayun, kasi nasa dito sa St. Peter kaya napunta dito. Pero sabi nung pumunta na sila dito, sabi ay maya-maya nandyan na yung kukuha ng patay. Yun po, pagpasok namin dito, halos kaming taktunan dyan na rumintay namin maibal sa mati. Kami nakatulog na tatlo para hindi kami makapaniwala nung time na yan ng mundo. Kaya doon ko po nakita na ayaw na talaga niyang magpa-opera. Kasi kinabukasan ay pupunta na sa BMC, tapos ganun na nangyari nung gabi na yun. Kaya sabi, ay paborito po niyang verse. Sabi niyan sa 21. To me is to live is Christ and to die is gain. Sapagkat ang buhay ay si Kristo. Dahil dito pakinabang ang kamatayan. Lagi po yan, pag mag-alive siya, lagi niya yan sinasabi. Kaya sabi hanggang sa ang hirap namin na naranasan, alam ng Diyos ang lahat ng yun. At kami nagpapasalamat na mayroon po siyang isang matalik na kaibigan mula pa noon ng kabataan siya hanggang nagkasawat ng pamilya. Hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan. Una ang Diyos. At pangalawa kay Kuya Bal, si Edna, Kalinga Prab, sa buong pamilya Matubang. Kaya tinuring siyang isang kapamilya ng Matubang po. Tuwang-tuwa siya kapag sinasabay siya ng mga ama. Hindi ka namin paas pababayan, kaya huwag kang mag-alala sa pamilya mo, tapos sa karamdaman mo, magpalakas ka. Tapos
So, pwede magpapalakas ako kasi namimiss ko na sumama sa kalingat. Namimiss ko na din mag-pray sa mga babae. Yun ang sinasabi. Kaya sabi ko, tumulong sa sarili mo, magpagaling ka. Kaso talagang hanggang doon na lang siguro. Sabi nga, ang Diyos lang nakakalam kung bakit kinuha siya ng ganung edad. Dahil nga sabi ay una-una lang. Siya ay nauna na sa langit. Hindi natin alam ang ating buhay kung ganda. Sabi ko nga, buti pa nga siya, hindi na makakaranas ng mga kung ano man mga darating kasi nababalita natin. Mayroon na naman mga lalabas ng mga impact. Gagamit na naman daw ng space mask. Pero sabi ko, hindi yan pa yung tulutan ng Lord. Dahil na nandun sa Lord. Kaya po, salamat po ng marami sa inyo pong lahat na sumuporta po sa lahat po ng mga viewers, sponsor namin na talagang nandun yung support. Yung iba pong friends namin, nung nalaman po talagang umiyak talaga sila. At nagulat sila sa nangyari. Pero wala na tayo pong magawa. Ang Diyos naman nagbibigay ng buhay. Siya din ang kukuhan. Salamat po sa lahat po na nakiramay, tumulong. Dumating nga po pala dito yung kanyang sister Gilay at si Kuya Ruel at ang kanyang pinsan si Ate Malo. Mga kapatid ko galing sa Lagwa, dumating din natin sa Laguna po, parating na din po. At salamat sa suporta po ng aming mga kapatid at sa kapatid ni Jojo at sa lahat na po ng mga nagmamahal ni Brother Jojo. Alam kong mahal na mahal yung Brother Paas at maging si Mrs. Paas. Sabi ko nga parang ayaw ko nang ituloy yung Mrs. Paas ko kasi wala ng Brother Paas. Kaya alam niyo po nung nangyari yun, kasi ako naalala ko mag-vlog na, Merkulis na yata, hindi ko na kasi alam may vlog nga pala kami. Kaya wala akong alala lang kung ano na mag-vlog na nakabiri-video. Kalingap at sa pagtulong ko sa lahat pa kayo hello po. Sa pagkakalam niyo po, ako po ang panganay na anak ni Brother Pakas. And tuwing alala ko po kay Papa pag pag nadating po siya sa bahay namin. Lagi ang maingay pag madating yan. Lagi ang mabusina ng malakas pag madating yan sa bahay. Kaya pag madating yan, alam na namin na andyan na siya kasi maingay na yung motor niya. Kahit saan po siya magpunta, ganun po yung naging habit niya na lagi siyang magbubusina pag madating na. Pag narinig ko na yung malakas na busina, andyan na si Papa. Tapos, syempre po, salamat din na kay Papa sa pagmamahal niya. Kasi, nakikita ko yung mga kabataan ngayon na napapariwala ang buhay. Kung hindi dahil kay Papa, kay Mama, baka kung hindi nila ako ginabayan, baka napasama ko sa mga kabataan na napapariwara, na maagang nabubuntis, nagbibisyo, nagbibisyo, ganyan. Pero thank God kasi lumaki ako sa magulang na nagsiserve kay Lord at may takot sa Panginoon. Although, sabi ko nga, na hindi naging madali yung buhay namin kasi syempre nga po dati talaga tricycle driver lang si Papa. Hirap ng buhay. Nalala ko po birthday niya, nag-iano kami nila mama sa kwarto. Nag-iisip kami kung anong dala ni Papa pagkain. Syempre birthday, nag-expect kami ng pagkain. Sabi namin, kaya nalala ni Papa pag-uwi. Sabi namin, spaghetti, ganyan, chicken, na pa masasarap ng pagkain. Tapos nung umuwi si Papa galing tricycle, magpapasada, dala niya, bagoong. Tapos sabi, yung expectation namin, malayo din sa expectation namin na spaghetti, chicken, yung pala bagoong. Yun po yung hindi ko makakalimutan na experience ko kay Papa na bawal ko hanggang sa lumaki ako, hanggang sa magkatrabaho ako na ipinagdaanan namin yung mga tinuro niya. Sabi ko, yung paano siya pakitungo sa mga tao na lagi siya po yung naging pinga po, nabanggit ni Tito Boy kanina, siya po yung laging nagpe-pray po sa bahay, tapos pag nag-request po, nagpe-pray siya. Salamat po kasi kahit na gano'n yung buhay
kami hinayaang magutom. Gumagawa talaga siya ng paraan para makakain kami. Naalala ko po nung pag grade 10 po ako, sa church ako tapos bigla ako ng hina. And then, bala ako sa school para hindi ko manghina. And yun po, pasalamat talaga kay Papa kahit na minsan pasaway, ganyan, pero ramdam pa rin namin yung pagmamahal ni Papa sa amin. Kasi po, hindi niya pinabayaan yung pag-aaral ko din po. Ngayon po ay nasa 17 years na napakukulitin dahil sa pagsisigap niya na mula sa pagbabasa hanggang sa naging vlogger siguro po ng yung kalingap nila dito Val. And ayun po, pasalamat po natin. Kahit paano naranasan niyang guminhawa ang buhay po. And yun po, habang buhay namin dadalhin yung mga memories na nagsamahan ko namin. Sabi ko, 19 pa lang ako, wala na akong tapos. Pero sabi ko, thank you Lord pa rin kasi kahit yung iba, wala na talagang ng 19 years sa mundo nito. And tutulog po ako sa kwarto nila mama. Kasi nga po, gabi-gabi siyang inaatake ng sakit niya. Nagigising kami ni mama na iring siya sa sakit na siya niya. And ngayon, sabi niya, yun lagi nga po nagpapaalam na mayroon na mga sign. Sabi niya, Lane, wala na, hindi na ako tatagal sa bahay. Pero yung plano pa rin ni Lord ang nangyari. Kaya sabi ko, masaya ka na din sa feeling ni Lord. At makakapagpahinga ka na sa sakit na nararamdaman. Yun lang. Tulad ng kapatid ko. Kasi hindi naman namin kaya lahat. Financially, hindi talaga namin kaya na kami lang. Pero may hiling po ang Diyos. Naghiling po siya para gamitin para sa buhay ng sangko. Malungkot, physically, emotionally, malungkot na wala na siya kasi maaga pa. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Marami pa siyang gustong gawin. Pero malungkot ng Diyos na ganito na lang talaga yung buhay niya. Kaya, God is good. Salamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa na nandito na nakikiramay at nagmamahal. Ako'y nagagalak. Salamat sa Panginoon kasi nandito kayo present kayo sa buong gabi ng aking kapatid. At ako'y nagagalak dahil maraming nagmamahal sa kanya. At marami rin siyang nagbahagi sa salita ng Diyos. Ginamit siya ng Panginoon. Kahit grade 3 lang siya, grade 3, pero nakakamangha kasi pag ang Diyos ang pumilos, walang imposible. Lahat nagagawa. Isipin mo grade 3, nakakapagsalita siya ng English, nakakapasa siya, nakakapag-share siya ng Word of God. Samantalang tayo, may mga pinag-aralan, minsan hindi natin maintindihan yung salita ng Diyos, hindi natin maintindihan yung binabasa natin. Pero pag may wisdom galing sa Panginoon, at mayroong guide, at mayroong provision galing sa Kanya, na ipapaliwanag natin ng maayos, na i-share natin yung mensaheng galing sa Kanya. So, salamat sa buhay kalakasan ng bawat isa na nandito, na nakikiramay sa aking kapatid. Ako'y nagagalak ang puso ko. Lalong-lalo na kay Kuya Val, sa aking kalingap. Kasi hindi po talaga ng Diyos yung puso nila na hindi pabayaan ng aking kapatid. So, praise God. Thank you, God. God is good talaga. Maraming salamat po dahil nandyan kayo. Mula umpisa hanggang ngayon, hanggang bukas sa paghatid sa kanyang huling hantungan, nandyan pa rin kayo na patuloy na gumagabay at malalay sa kanyang pamilya. Salamat po. Ang Diyos na po ang magbalik ng inyong pakikiramay at paglalanghat. Ang Diyos po ang bahala sa inyo kasi maniwala lang pa tayo sa kanyang walitang. Relasyon lang po ang mahalaga sa Panginoon na may relasyon tayo sa Kanya. Hindi relihiyon ang maghiligtas sa atin kung relasyon natin sa Panginoon. Ang bunga ng relasyon natin sa Panginoon ay yung buting gawa, yung tunay na talisay na puso. Yun po ang makapagligtas sa atin. Hindi tayo utusan ng, sige gumawa ka na mabuti kasi maliligtas ka. Hindi po. Yung pong relasyon natin sa Panginoon, yun po yung pagtunay po tayo nakakilala sa Kanya, yun po yung magtutulak na gumawa tayo na mabuti sa kapwa. Guys, yun po talaga, napakadali sa ng Kanyang salita. Salamat po. Once again, gandang gabi. Yun lang po. Thank you. Ako po ay mababaw din po ang ating luha.
Pasensya na po kayo kung kayo kaluha o umiyak dito sa huling lamay ng aking kaibigan na matagal din po kami nagsama nito. Dito ko din po siya nakilala sa Team Kalinga ng matagal sa hirap, ginhawa, maputi, araw, ay mabuhat ng bigas. Hindi po natin akalain na mangyayari ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha kung sakit ito. Pero nakita niya po na noon daw nagpapasada siya, isang tubig lang daw ang iniinom niya. Makauwi lang sa pamilya ng makakain ng pera para sa pamilya. Minsan po, sa mga kaibigan, normal po baga ang medyo may alitan yung kaka-diskusyon. Ang pinagandun lang po, pagkatapos po nun, tapos na po yan magkaibigan na lang kami. Si Brother Paas po ay napakabait. Lalo na po, pag mayroong blessing na dumating sa kanya, matawag po yan sa akin. Inibigyan niya po ako. Kahit po yung Saturday lang po, yun na pala ang huling tawag niya sa akin. So, pinapapunta niya po ako sa Kakawa Hospital. Hindi ko lang po, hindi po ako nakapunta kasi lakas ng ulan. Hindi ko rin po akalain na yun na po pala ang huling tawag niya sa akin na hindi po kami nagkita. Nabalitaan ko lang po kay Mr. G, siya sa akin na wala na daw si Brother Paas. Mamigis po natin mga house blessing na siya ang nagbe-blessing ang pabahay ni Kuya Bal. Nagpre-pray po pag naglolong kahit biyahe po ng malayo. Pasensya na po kayo at mamigis po natin lahat si Brother Paas. Ako rin po, talagang masama din po, masakit din sa wala si Brother dahil dito na lang po. Marahaba pa sana kaya lang dito na lang po. Salamat po sa inyo. Makabutin tayo ng umaga. Okay na si J. Philip ulit ang tura na ito. Wala na bukas. Wala na po, malapit na kaibigan din ng Paas. Magandang gabi sa ating lahat. Ito na po yung nasabi ko kay Brother. Ano yan? Parang kaibigan, tatay na rin kasi wala akong pag-anak dito eh. Masasabi ko talaga super bait niyan. Kung ano man mayroon niyan ay talagang hindi maramot. Talagang magkakaroon ka. Yun. Nung last namin ang usap, Pasko. Kasi may package kami, kinuha ko doon sa kanila. Nag-request pa nga eh, balbakuha daw kung sa Bisaya. Favorito niya yun. Pag tuwing punta sa amin, yun talaga request niya. Kaya hindi ko rin makakalimutan yan kasi may kaibigan ka na, may tatay ka pa. Kaya maraming salamat sa inyong pagpunta rito at sa pakikiramay at Wednesday. At sa mga anak ni ate, ni Brother Paas, pakabait lang po kayo. No? Kung ano ang sabi ng ating mga magulang. Kasi pareho lang tayo, makagalit tayo na wala ng tatay.
Maraming salamat sa lahat at magandang gabi. Marami pa ako sa salita, talagang pangyayari. Brother Paas po, kita ko yan umiyak. Kung siya nakita umiyak talaga, iyak tapos titigil, iyak naman. Kung nabalitaan na po na yung kanyang kapatid, si Rocky, ay nasa television. Meron ako sa kami dalawa, kasama kami dalawa. O sa labas sa television, yung sa ABS-CBN. Talagang umiyak talaga siya ng tulo doon. Sabi ko, huwag ka lang umiyak ng paas. Talagang ilang buhay, may nawala, may nahuli. Itigil siya ng siyak naman. Sabi yung kanyang pagmamahal sa kapatid niya, Rocky. Alam niya si Rocky ay yung time na yung magkasama kami. Kung bumalik ko si Rocky. Makita si Miss Jim Murillo. Pastor Jim Murillo. Bagay natin. Nagtatago pa kasi. Bahay, pagkataas sa mga anak, kapatid, at mga masabuhay at kaibigan. Ayan. Karang kumbaga ay, si Brother Paas po kasi ay magdudulman taon na kakilala ko. Sila po ay nakapunta ng Bumaca, Quezon. Isa po siya sa unang nakilala sa ating kanina. At mula po noon, nagchat siya na lagi nagsesend po ng mga word of God. At kapag kami po ay nakakasama papunta ng Pilar, ng Dunson, yan si Brother Paas po, siya ay talagang leader po siya. Minsan, sabi sa akin, Pastor, kain tayo. Pamili ka na, sabi sa akin. At ako namimili, sabi sa akin, Brother Paas, Pastor, magunting na yung presyo. Hindi tayo makakakain yan. Sabi, magunting na yung presyo, kung gusto mo, orderin natin. At yun, kumbaga, si Brother Paas po ay may nagkakasama kami at nag-uuwian pagkagaling po sa mga misyon. Lagi niya sinasabi sa akin, Pastor, see you in the altar of prayer. Yun po yung lagi niyang banggit po sa akin kapag kami naghihiwalay, pag sila Kuya Bal, kung ng Bumaca, lagi sinasabi sa akin, Pastor, see you in the altar of prayer. At kaya din nga, mga kapatid, hindi ko naman iniisip si Brother Paas at napanaginipan ko. Nagulat ako, napagalipan ko siya. Kasi plano ko po talaga nung mali pa na pasyal talaga dito para makiramay at makipag-ibig maging sa pagdating sa ulingan tungo kay Brother Paas. Kano din napanaginipan ko siya, ganda ng kwentuhan namin. Nakangiti pa, buhay na buhay. Tapos, pagkatapos namin magkwentuhan, inabutan ako ng 1,000. Tapos nagising ako. Hindi ko alam si Brother Paas, sinabi 1,000, 1,000. Sabi ko, grabe na si Brother Paas hanggang sa huli. Talaga may pinakita pa rin yung ibang kaibigan. Nagulat ako, nagkwentuhan kami, nagkwentuhan namin sa panaginip. Tapos mag-iulay na kami, inabutan ako ng 1,000, marutong pamandin ka. Hinahanap, wala, panaginip lang pala. Yun, kumbaga, maraming salamat. Kaya nauna lang si Brother Paas. Siguro, Brother Paas, see you after 60 years. Abot tayo ng 100 years para makakalap tayo ng 100,000. Kasi 46 pa lang ako ngayon Kaya see you after 60 years. Yun lamang po, yan maraming alaala si Brother Paas. Ang kagandaan po sa kanya, araw-araw nagsesend siya ng Word of God sa Messenger. Siguro, sa babsan natin nagsesend din po siya. At yun lamang po, kumbaga ay maraming magandang alaala si Brother Paas po sa atin. Yun lang po, nakikiramay po na nalalagay po sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa hindi pa po sa akin nakakilala, isa rin po ako sa matalik na kaibigan ni Brother Dion po. Alam niyo po, may pinakabahay lang po ako sa isang dahilan po. Ano po? Alam niyo po, ako yung taong
marami akong hindi nakakakilala po dito sa dahil. Alam niyo po si Kuya Jo, siya yung nagpakilala sa akin kay Kuya Bal. Nakilala ko si Kuya Bal dahil kay Jo, kaya din na. Sa mga vlogger, siya din yung dahilan kung bakit ko nakilala yung mga vlogger. Ano po, sa mga pastors naman po, si Kuya Jo pa rin po ang sa mga kapulisan. Si Kuya Jo din po ang nagpakilala sa akin sa mga pulis. Kaya siya rin yung naging dahilan, kaya ako po nakapagturo sa dugungan. Kaya napakalaking pagpapala sa buhay ko si Brother Jo. Kasi nung umpisa pa lamang po akong nagtatravel, nagbiyahe, isa po siya yung naging tauhan ko din po sa biyahe. Sa nag-deliver po kami ng unang jeep pa lamang, yung owner jeep pa lamang po yung gamit namin, dalawa. Nakasama ko na rin po siya at doon po kami natutulog sa loob ng owner type jeep sa lugar po ng Tagkawayan. Kaya nga pag minsan nakakasama ko siya, naalala niyo yung biyahe namin, doon po kami natutulog. Nung nagkaroon po ako ng truck, doon pa rin po kami natutulog sa loob po ng truck. Kaya marami po yung experience po namin dalawa kung bakit ko ako tumayo dito dahil nais ko magpasalamat sa Diyos sa buhay ni Brother Jo na kung saan ginamit din po siyang pagpapala sa buhay ko at sa buhay ko ng bawat isa sa atin na kung saan ang kanyang buhay marami pong ups and down sa kanya. Kaya po ako narito, nagpapasalamat ako sa buhay ni Brother Jo at sa pamilya ni Tess. Naging family friend po din namin po sila na kung saan marami po kami pinagdaanan na sa biyahe po ni Jo kung saan nung kinuha po namin yung truck po sa lugar po ng Subic, siya din po yung kasama ko. And then nung pumunta po, nung mag-pick up naman po kami sa lugar po ng Bulacan, si Jo pa rin po yung kasama ko sa lugar po ng Bulacan dahil taga Bulacan po siya, taga Sulukan. Dinala ko po siya doon ko po na-meet yung mga kamag-anak na nakakapatid. Ako po yung kasama niya. Kaya marami rin po kami pinagsamahan ni Kuya Jo, kagaya ni Kuya Bal, marami din po silang pinagsamahan ni Jo. Maraming ups and down. Kaya talagang kilala ko na po sa ang buhay ko ni Jo sa kanyang karakter, pag-ugali ako. Marami po kaming pinagsamahan na talagang para na rin po kaming magkapatid na magturingan dahil kahit sa biruan, hindi po kami talagang yun, kagaya na, thank you rin po sa inyong lahat kasi nagbigay talaga kayo ng time na dumalo sa sa pulilakay ng tito ko. Salamat din sa Diyos kasi kumbaga parang naging extra na ito din siya para makapag-share din ng salita ng Diyos sa inyong lahat at bilang din sa inyong lahat. Nagamit rin ang Panginoon si Kuya Bal para makapag-share din siya sa YouTube na ginagawa niya makapag-share ng Word of God. So, ako yun lang po yung masasabi ko kumbaga parang sa buhay niya, na-serve niya rin naman yung purpose ni Lord sa pagkabuhay niya dito sa mundo. So, ako yun lang yung masasabi ko na hindi naman nawala ng isa-isa yung pagiging niya dito sa mundo natin. Thank you po. And God bless po sa inyo lahat. Yung pagsasamahan ng may brother. Noong unang pagpasok ko ng simbahan sa Ilote sa Central Pasay. Kita kami ni brother. Sabi niya, mabuti at nandito ka. Balik ka sa Sunday. Yan yung sa akin. Nag-hug ka niya balik ka sa Sunday.
Hanggang ngayon na nandito na sa bagong dun sa Mabuhay. Ganun pa rin yung ni brother sa akin. So, doon, isa din yun sa naminis ko sa kanya. At wala nang magsasabi sa akin, tawagin ng bunso. Bunso, tulungan mo naman ako dito sa akin ito. Bunso, ano ba, katutawag na bunso. So, yan po, isa sa mga memories ni brother. At ito naman yung sumusunod na susunod na hahawak sa channel. Ito naman si Daniel. Ayan. Huwag ka manalala, brother. Ayan, kung ano man, pag-PM lang yung anak ko sa akin, kung hanggat kaya natin, tutulungan natin. At yun, marami po kaming masasayang alaala po ni brother. Pero yun nga, wala pang si brother, pero yung mga alaala na yun ay hindi po natin malilimutan. Yun lang. Sa ating lahat, maraming salamat kay Brother Paas sa mga magandang alaala. Nung nasa abroad pa lang ako ng tapak ko ng dahil sila yung gusto makita apat yan. Si Bioval, si Brother Paas, si Engineer Abul, at si Mr. Lindepoy. Kasi yung mga pinapapiling ni Bioval ng mga senior, mula nung itiniwalan sa akin si Brother Paas yung isang naging daan para papuntahan ko yung mga senior kasi siya yung nakakalam dito sa diet. Kay Brother Paas sa mga alaala hanggang Davao, hanggang Mindanao, at yung pinakadulo-dulo ng Pilipinas malapit na sa Indonesia ay kasama namin yan si Brother Paas na mapuntahan yung mga lugar na hindi namin napuntahan dahil na rin kay Bioval po natin. At si Brother Paas, naging kapitbahay ko din yan sa Alawihaw nung nasa Burquillos pa ako. Laging nagyaya sa akin, bro, dito ka na kumain. Kung po yan yung kanya, yung mahilig siya magyaya. Tapos dumating yung December, hindi ako nakauwi sa aking pamilya. Sabi niya, dito ka na lang. Magbagong taon, kaya nakasama ko sila Mrs. Paas, si Daniel, si Pinyel, doon ako na bagong taon. At nung itong mag-birthday na si Kuya, sabi niya, bro, akit tayo ng Baguio, sabi niya. Kasi nung huling akit namin sa Baguio, kami yung magkasama sakyan kasi ang isa sa mga hindi makakalimutan, siya yung lagi yung karipal ko sa CR, si Brother Paas. Pag tuwing ma-station kami yung laging nakakagawin sa CR. Pag papasok ako, kikita ko siya yung lalabas, magtatawa na lang kami lagi ni Brother. Kaya itong birthday ko yan, sabi niya, akyat tayo, sabi ko sa kanya, bro, pagaling ka muna. Kasi marami pang December na darating, marami ng birthday si Kuya. Pagaling ka muna kasi hindi ka pwede kumakyat na ganyan yung kalagayan. Kaya huli din na ito namin ni Brother yung inasyal ko sila sa Balasbas kasama si Mrs. Paas. Sabi niya, bro, gusto kong pumasyal ng Balasbas kaya sakto dala yung service. Namasyal kami doon, kumain at ang sasayatin po namin. Tulad mo nabanggit ni Mrs. Paas nung Christmas party ng Pindaringa.